Hi Ella, mukhang may lakad ka ngayon ah. Isang umaga ay nakangiti kong bati sa kumari kong si Ella. Kumpleto na naman ang araw ko. Nasilayan ko na naman kasi ang sexy hot mom kong kapitbahay/kumare. Sa edad niyang 31 ay iisa pa lang ang anak nito. Pero hindi mo mahahalata na may anak na ito dahil grabe sa kaseksihan. Medyo pinagkaitan nga lang siya ng tangkad. Pero tamang-tama lang. Tama lang para magawa mo kung ano man ang gusto mong gawin sa kanya sa kama. Napalunok ako ng laway nang tumingin sa akin si Mariela. So, ano naman sa'yo? Masungit nitong wika, pagkatapos ay inirapan pa ako. Pero imbis na mabad trip, napangiti pa ako. Lalong gumanda ang araw ko dahil sa pagpansin niya sa akin. Gusto ko yung ganun. Yung masungit. Yung palaban. Pero pagdating sa kama ay sobrang amo. Kinikilig ako habang nag-i-imagine. Tignan ko lang kung sungitan mo pa ako pag natikman mo itong tinatago ko. Hindi naman sa pagmamayabang, pero malaki ang alaga ko at ilang babae na rin ang naghahabol sa akin. Dahil hindi nila makalimutan ang pinaranas ko sa kanilang sarap. Si Mariela nga lang ang may lakas ng loob na sungitan ako. Ewan ko ba? Pag iba ang kausap niya, ang lambing-lambing ng boses. Ang sarap patiliin sa kama. Pero pag ako na ang kausap, biglang nalulukot ang muka. Kaya naman sobra ang pagkahumaling ko sa kanya dahil sa pagsusungit niya sa akin. Ikaw naman Mariela, papuntahin mo nga dito ang inaanak ko. Bibigyan ko ng pamasko niya. Nakangisi kong wika. Talaga ba? Kala ko wala ka ng balak magpakita at tuluyan ka ng nagtago. Nakangising wika niya sa akin, pero may asar pa rin sa tono. Siyempre naman, nagtabi talaga ako para may maibigay ako sa paborito kong inaanak na may sobrang sexy na nanay. Kindat ko kay Mariela, pero inirapan lang ulit niya ako pagkatapos ay nagsimula ng maglakad. Kita ko tuloy ang pag-indak ng balakang nito habang naglalakad. Napaka-sexy ng suot nito. Naka-sleeveless na kulay red at shorts na hapit na sakto sa kagandahan niya. Si Mariela ay masasabi mong hot mom talaga, bagkus makikita mo sa kutis niyang porselana at maamong muka. Nanggigigil ako pag iniisip ko kung ano ang magiging itsura niya kapag natupad na ang pinapantasya ko. Nang mapatingin ako sa talampakan nitong namumula, ay halos tumulo na ang laway ko. Napakaswerte talaga ni Paring Ray. Naka-jackpot sa asawa. Kaya lang, sayang ang alindog ni Mariela. Hindi nagagamit. Paano ba naman ay nasa ibang bansa si Pare Ray? Paano kaya nito natitiis na malayo ng ganun katagal sa asawa? Ako nga pala si Joey. 33 years old na ako pero wala pa akong asawa. Ewan ko ba? Marami naman na akong naging girlfriends pero sadyang ayaw ko pang mag-asawa. Nag-e-enjoy pa ako sa buhay binata ko. Graduate ako ng 2-year course pero wala akong trabaho. Ang pinagkakakitaan ko lang ay ang pagbablog ng kung ano-ano tungkol sa mga motorsiklo. Nitong mga nakaraang taon naman ay maganda ang kita ko kaya nag-focus na lang muna ako sa pagbablog. Isang araw, nakita ko si Mariela na papaalis. Halos maglaway ako nang makita ko ang kaseksihan niya. Nakasuot ito ng itim na dress hanggang bukong-bukong, pero may isang hati ang dress hanggang sa hita, kaya kita ang kaliwang legs nito. Sleeveless at kita ang cleavage. Sa sobrang fit ay makikita mo ang kaakit-akit na kurbada niya. Mariela, mukhang napapadalas ang pag-alis mo ah. San ka ba pupunta at ihahatid na kita? Bati ko sa aking kumare na bigla na namang nalukot ang muka. Pwede ba Joey? Bakit ba ako na lang lagi ang binabantayan mo?
Palibhasa ay wala nang babae na pumupunta dyan sa inyo kaya ako na ang pinepeste mo. Masungit na wika nito. Naks naman kumare. Hindi ko naman alam na updated ka pala sa buhay ko. Gusto ko lang malaman mo na ako ang may ayaw na pumunta sila dito. Paliwanag ko at saka ngumisi. 2 buwan na rin simula nang hindi ako mag-entertain ng mga babae. Noon ay iba-ibang babae linggo-linggo ang naikakama ko. Pero ewan ko ba, parang nagsawa na ako. Kahit ano kasing gawin ko, hindi mawala-wala sa isip ko si Ella. Naku, ang sabihin mo, hindi sila nasisiyahan sa'yo kaya wala nang bumabalik. Pangaasar nito. Napangisi ako sa sinabi ni Mariela. Ikaw naman Mariela, parang hindi mo naman nakita kung gaano kasaya yung last na dumalaw sa akin. Wika ko sa kanya. Sa sinabi ko ay nag-iwas ito ng tingin sa akin. Kitang-kita ko ang pamumula ng mukha ni Mariela. Sakto naman na may dumating na tricycle. Hindi na ito lumingon pa sa akin at dali-dali nang sumakay. Alam ni Mariela na napapaligaya ko ng husto ang mga babaeng na ikakama ko. Dahil minsan niya nang nakita kung paano ko sila paligayahin. Umaga nun. Bago umalis ang babaeng nakasama ko buong gabi, binigyan ko pa siya ng 1 round. Sakto naman na nakita ko si Mariela na nakatayo malapit sa bintana ng kanyang kwarto. Pareho kasing up and down ng bahay namin at magkatapat ang kwarto namin. Kaya nga lagi kong inaabangan ang pagbukas niya ng bintana ng kwarto niya. Biglang may pumasok na kapilyuhan sa isip ko. Kaya agad kong hinila ang babaeng kasama ko at pinaharap sa bintana. Wala namang karekla-reklamo ang babae at game lang sa lahat ng gusto kong gawin sa kanya. Maya-maya pa ay nakita ko si Mariela na napalingon sa amin. Matagal siyang napatitig sa amin. Nakipagtitigan pa nga ako sa kanya. At nang narealize niya kung ano ang ginagawa namin, ay nakita kong nagulat ito ng husto. Sakalang ito mabilis na tumalikod at umalis. Dahil sa pangyayaring yun, mas naging ganado ako, kaya ibinaling ko lahat sa babae ang gigil na nararamdaman ko. Napapailing na lang ako pag naaalala ko yun. Simula kasi nun ay naging masungit na sakin si Mariela. Noong araw na yun, nag-edit ako ng video na i-upload ko sa YouTube. Meron na akong video na i-edit, kaya mabilis lang ako natapos. Pagkatapos nun ay in-upload ko na yung video ko, bago naligo at gumayak. Gusto ko kasing lumabas at gumala. Kukunin ko na rin yung mga in-order kong parts ng motor ko kay Pare Baldo. Siyempre, pogi ang may-ari, dapat pogi din yung motor. 4:00 nang umalis ako ng bahay. Una ay bumili ako ng mga gamit para sa sarili ko. Hindi ko naman na kailangang problemahin ang mga kailangan sa bahay dahil ang nanay ko na ang bumibili. Buwan-buwan kasi ay pinapadalan siya ni Kuya Jomar, ang kapatid ko na nagtatrabaho sa Canada. May pamilya na rin siya dun at paminsan-minsan ay umuwi silang pamilya dito para magbakasyon. Sa katunayan nga, siya ang nagpagawa ng bahay namin para komportable silang pamilya pag nagbabakasyon sila dito sa Pinas. 3 lang kaming magkakapatid. May asawa na rin si Ate Heidi, kaya kami na lang ni nanay ang naiwan dito sa bahay. Wala si tatay dahil may iba na itong pamilya. After nun ay pumunta na ako sa motor shop ng kaibigan kong si Baldo. Uy, sa wakas nagpakita din si Chick Boy. Pang-asar nito sa akin nang makita ako. Loko, ikaw nga tong may bago na namang girlfriend tapos ako pa ang Chick Boy. Sagot ko naman sa kanya. Syempre, kailangan laging ginagamit si Junior. Alam mo na, baka mamaya humina ang performance. Maloko nitong sagot. Ang sabihin mo, mahilig ka lang talaga. Nakangiti kong sagot. Naku, nagsalita ang linggo-linggo may bagong babae. Malakas itong tumawa.
Nagbago na ako. Matagal nang walang ganap. Sabi ko, pero hindi ito naniniwala. Ang sabihin mo, malakas na ang tama mo sa kapitbahay nyo. Wala kang pag-asa dun pare dahil may asawa na yun. Maghanap ka na kasi ng girlfriend. Payo nito sa akin. Alam nito ang tungkol kay Ella dahil nakita niya na ito nung minsang pumunta ito sa bahay namin para makipagkwentuhan. Siyempre may konting inuman din. Nang makita nga nito si Mariela, ay muntik nang tumulo ang laway nito. Kaya naman naiintindihan niya ako kung bakit malakas ang tama ko kay Mariela, kahit pa may asawa na ito. Darating din tayo dyan. Sagot ko na lang sa kanya. Meron na ba yung order ko sa'yo? Kukunin ko na sana. Ah, oo. Maupo ka muna dyan at aayusin ko. Ilang minuto lang, inabot niya na sa akin ang mga gamit sa motor na in-order ko, na nabayaran ko na sa kanya noong 1 linggo pa. Ilang minuto pa akong nakipagkwentuhan sa kanya bago ako nagpaalam na umuwi. Nang malapit na ako sa bahay namin, ay may napansin ako kaya binagalan ko ang pagpapatakbo ng motor ko. Medyo madilim na, pero hindi nakalagpas sa paningin ko si Kumaring Ella. Napakunot noo ako nang makita ko kung ano ang nangyayari. Kaya huminto ako malapit sa kanila. May kausap itong lalaki na mukhang lasing. Silang dalawa lang ang nasa harap ng tindahan. Mukhang naiilang si Mariela kaya alam ko na hindi maganda ang nangyayari. Tinanggal ko ang helmet ko at bumaba, pero hindi muna ako lumapit. Nakinig lang ako at nag-obserba. Ang arte mo naman, para sasamahan ka lang na umuwi ayaw mo pa. Naaasar na wika ng lasing habang nakaharang sa dadaanan ni Ella. Hindi na nga po kailangan dahil kaya ko naman. Tsaka lasing na po kayo kaya umuwi na rin kayo. Magalang pa rin na wika nito kahit halatang naiinis na. Sabi nang hindi ako lasing. Bakit ba ang kulit mo? Lumakas ang boses ng lalaki. Pagkatapos ay akmang hahawakan si Ella kaya mabilis akong lumapit. Mariela, tawag ko sa kanya, kaya napalingon siya pati na ang lasing at manyakis na matanda. Nang makalapit ay hinawakan ko ang kamay niya at marahang hinila. Mang Jimmy, ako na po ang bahalang maghatid dito kay Mariela. Kayo po talaga. Kagagaling nyo lang sa barangay noong 1 linggo tapos nanggugulo na naman kayo. Umiiling na wika ko. Pagkatapos ay lumayo na sa matanda bago pa ito makapagsalitang muli. Halika na at makulit yang matandang yan. Hindi ka titigilan yan. Sabi ko kay Mariela na halatang nalilito pero agad din namang nagsalita. Ano ka ba? Kaya ko nang umuwing mag-isa. Pagsusungit nito sa akin. Hay, ayan na naman. Kanina habang kausap niya yung matanda, mahinahon pa ring magsalita kahit naiinis na. Tapos nung ako na ang kausap, bigla na namang nagsungit. Alam ko naman, pero gusto mo bang sundan ka niyan? Kilala mo naman si Mang Jimmy, di ba? Sagot ko sa kanya. Sumakay na ako sa motor ko at hinihintay ko siyang sumakay na rin. Magsasalita pa sana ito, pero nang makita niyang papalapit na naman sa kanya si Mang Jimmy, ay agad itong sumakay sa motor ko kaya mabilis ko na yung pinaandar. Hindi yata sanay sumakay ng motor si Mariela dahil nang paandarin ko yun, ay napayakap siya sa akin ng mahigpit. Medyo sinadya ko na rin na biglain ang pagpapaandar. Grabe ang lambot ng katawan niya. Hindi ko maiwasang makaramdam ng pag-iinit dahil sa pagkakadikit namin. Hindi ako makapaniwala na mapapalapit sa akin ng ganun si Mariela. Saglit lang siyang nakasakay sa motor ko, pero sobra na yung kilig na nararamdaman ko. Wala pang 1 minuto ay nasa tapat na kami ng bahay nila. Hindi na siya nakayakap sa akin, pero nakakapit siya sa jacket ko. Mariela, andito na tayo. Wika ko dahil hindi pa rin ito bumababa. Tila naman natauhan ito
at mabilis na bumaba. Hindi na nagpasalamat sa akin at mabilis nang pumasok sa bahay nila. Pero okay lang yun kung ayaw niyang magpasalamat. Masaya na ako dahil sa pagkakadikit namin. Nakangiti akong pumasok sa bahay namin habang kumakanta. Dumiretso ako sa kwarto ko para syempre ilabas yung init na nararamdaman ko habang ini-imagine ko si Mariela. Dahil nagka-ideya na ako kung gaano kalambot ang katawan niya, mas lalong tumindi yung iniisip kong gustong gawin sa kanya. Saglit lang ay natapos na ako. Paano ba naman ay sobra yung init na nararamdaman ko? Hay, ang sarap sa feeling. Pero mas masarap sana kung si Mariela na ang gumawa nito. Mariela, paano ba ako makakahanap ng girlfriend kung ikaw lang ang gusto ko? Gusto kita, Mariela. Sana maranasan kong pasayahin ka. Wika ko sa aking sarili na parang nababaliw. Mga 10 minuto na akong nakahiga at nag-i-scroll sa aking phone nang kumatok si nanay sa pintuan. Tinatawag na ako para kumain. Nang tignan ko kung anong oras na, ay 7:00 na pala ng gabi. Habang kumakain kami ni nanay ay nagsalita ito. Joey, kailan ka ba mag-aasawa? Aba, matanda ka na, wala ka pa ring pamilya. Gusto ko namang makita ang mga apo ko sa'yo. Wika ni nanay. Eto na naman tayo. Nay, wala pa nga akong nakikilala na gusto kong maging asawa. Huwag kayong mag-alala. Kung apo lang ang hanap nyo, gagawa na ako. Pagbibiro ko sa kanya. Loko ka talaga. Natatawang wika nito. Magsasalita pa sana si nanay nang may narinig kaming tumatawag sa labas ng bahay. Ako, nanay. Wika ko saka tumayo. Nang buksan ko ang pinto, ay hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Nakatayo sa aking harapan ang kanina lang ay laman ng imahinasyon ko. Pare Joey, gusto ko lang magpasalamat sa pagtulong mo sa akin kanina. At humingi na rin ng dispensa dahil sinungitan pa kita. Napatulala ako sa narinig. Tama ba ang narinig ko? Ang lambing ng boses niya habang kausap ako. Hindi masungit. Uy, pare Joey, sana hindi ka naaasar sa akin. Wika nito na parang nahihiya pa. Naku, hindi. Bakit naman ako maaasar sa'yo, Mare? Sakto lang talaga na nakita ko yung pangungulit sa'yo ni Mang Jimmy. Tsaka, sanay naman na ako sa pangungulit mo sa akin. Nakangiti kong wika sa kanya. Namula ang pisngi nito dahil sa sinabi ko. Grabe, babaeng babae talaga siya. Kaya nga dinalan kita ng ulam bilang pasasalamat. At peace offering na rin. Saka ko lang napansin ang dala nitong baunan. Ikaw naman, Mari, nag-abala ka pa. Pero salamat ha. Sabay abot ng baunan. Medyo dumikit pa ang kamay ko sa kamay niya, kaya nakaramdam na naman ako ng kilig. Parang teenager, no? Pero kay Mariela ko lang nararamdaman ng ganito. Basta wag mo na akong susungitan. Napangiti na lang si Mariela dahil sa sinabi ko. Gusto mo bang sumabay kumain sa amin ni nanay? Yaya ko sa kanya. Naku, kumakain pala kayo ni Tita Lita. Sige, aalis na rin ako at kakain na rin kami ng anak ko. Salamat ulit, pare Joey. Uwi ka niya saka umalis. Naiwan pa rin akong nakatayo sa may pintuan habang malaki ang ngiti. Joey, lumalamig na ang pagkain. Sino ba ang kausap mo dyan? Tawag sa akin ni nanay, kaya sakalang ako bumalik sa kusina para kumain. Si Mariela, nay, nagbigay ng ulam. Wow, adobong baboy. Simula ngayon ito na ang paborito kong ulam. Ha? Bakit ka naman niya bibigyan ng ulam? Tanong ni nanay sa akin. Pagpapasalamat daw niya, nay, dahil tinulungan ko siya.
Wika ko, pagkatapos ay kinuwento ko kung ano ang nangyari. Kinabukasan, nagising ako ng may ngiti sa aking labi. Siyempre, si Mariela agad ang unang pumasok sa isip ko. Pakiramdam ko ay eto na ang chance ko para mapalapit sa kanya. Kahit naramdam ko ang masikip kong briefs dahil sa pangangailangan ni Junior, ay tumayo ako para buksan ang bintana ng aking kwarto. Kailangan ko munang makita si Mariela bago ko palabasin to. Inspirasyon kumbaga. Wala eh. Malakas talaga ang tama ko sa kanya. Matagal na kasing walang ganap sa buhay kama ko kaya nagtitiis na lang ako sa aking sarili. Pagkabukas ko ng bintana ay sakto namang pagbukas ng bintana ni Mariela. Medyo na late ata ako. Kadalasan kasi, ako lagi ang nauunang magbukas ng bintana. Pero tamang-tama pa rin. Biglang pumitik ang nasa baba nang makita ko si Mariela. Pinagmasdan ko lang si Mariela mula sa bintana habang nakapatong ang kamay ko sa aking shorts. Busy ito sa pagtatanggal ng kurtina, kaya hindi niya ako napapansin. Nang matapos ito, ay sakalang napalingon sa gawi ko. Nginitian ko siya, pero napakunot ang noo nito. Teka, back to normal ba ulit siya? Magsusungit na naman kaya siya sa akin at iirapan ako? Kabadong naisip ko. Napawi agad ang pag-aalala ko nang ngumiti sa akin si Mariela bago ito tuluyang nawala sa paningin ko. Ayos. Nakangiti akong lumundag sa kama ko at nagsimulang palabasin ng kanina ko pa pinipigilan. Nang matapos ay pasipul-sipul akong lumabas ng kwarto at bumaba para magkape. Mag-aalas 8 na ng umaga nang umakyat ako sa kwarto ko para kunin ang nakacharge kong phone. Pero pagbukas ko pa lang ng pinto ay may narinig na akong humiyaw ng malakas. Agad akong tumakbo sa bintana ng aking kwarto at sumilip dahil sigurado ako na si Ella yun. Pagtingin ko ay nagulat ako dahil nakahiga ito sa simento. Inobserbahan ko siya. Sinusubukan nitong tumayo pero hindi nito kaya. Hanggang sa napasalampak na ito sa simento. Hindi maipinta ang mukha ni Mariela dahil sa sakit. Mukhang napilay ito dahil hawak nito ang paa. Bakit kaya hindi niya tinatawag ang katulong nila? Siguradong wala rin ang inaanak kong si Janjan dahil paniguradong nasa eskwelahan yun. 2 minuto na ang nakakalipas pero wala pa ring tumutulong rito. Kaya nagdesisyon na akong puntahan si Mariela. Mabuti na lang at madaling maabot ang saraduhan ng gate nila kaya mabilis kong nabuksan yun. Mariela, anong nangyari? Tanong ko sa kanya. Nagkamali ako ng pagbaba sa upuan kaya nabuwal ako. Napilay yata itong paa ko. Hindi ko kayang tumayo. Paliwanag nito habang lukot ang muka dahil sa sakit. Inaayos ko kasi yung sampayan ko dahil natanggal. Pero nagkamali ako sa pagbaba sa tinutuntungan kong upuan. Dagdag pa niya. Aalalayan na kitang tumayo. Alok ko sa kanya. Hindi na ito tumanggi nang hawakan ko ang braso at balikat niya. Wow! Ang lambot ng balat niya. Nang madikit ko yung kamay ko sa balat niya ay parang nangitim yung kamay ko sa sobrang puti niya. Huwag mong pairali ng pagkaelmo. Pagpapakalma ko sa aking sarili. Wala ka bang kasama, Mariela? Ba't walang tumutulong sa'yo? Asan yung katulong mo? Sunod-sunod kong tanong habang inaalalayan ko siyang maglakad at habang nagpepiesta ang ilong ko sa babaeng amoy niya. 2 weeks na akong walang katulong. Hindi pa naman ako nakakahanap. Sagot niya sa akin. Ah, kaya pala siya ang laging lumalabas para mamalengke. Iuupo ko sana siya sa upuan nang sabihin niyang sa loob ng bahay na lang siya idiretso dahil wala siyang kasama at walang aalalay sa kanya pag naiwan siya sa labas.
Pagkatapos ay kumuha ako ng yelo sa ref nila at naghanap ng malinis na tela para ilagay sa napilay na paa ni Ella. Salamat pare Joey. Malambing na wika ni Mariela nang maiupo ko siya sa sofa. Wala yun Mariela. Basta ikaw. Buti at narinig kitang humiyaw. Kundi baka hanggang ngayon nakaupo ka pa rin sa semento. Oo nga eh. Maraming salamat sa tulong mo. Naabala pa kita. Wika nito. Hindi Mariela. Wala naman akong ginagawa. Siya nga pala. Wala kang kasama sa bahay. Sino ang mag-aasikaso sa'yo dito? Tanong ko sa kanya. Ako na ang bahala pare. Papupuntahin ko na lang dito si nanay. Pasuyo na lang pare Joey. Pakiabot naman yung phone ko. Ayun no. Tinuro niya yung phone na nakapatong sa kabilang sofa. Meron ka pang kailangan mare? Tanong ko sa kanya dahil parang ayaw ko pang umalis. Gusto ko pang pagmasdan ng kaseksihan niya. Pero sa totoo lang, nag-e-enjoy din akong pagsilbihan siya. Wala na pare. Salamat ulit ha. Wika ni Mariela, saka ngumiti ng matamis. Sige Mari, aalis na ako. Kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang mag-chat sa akin. Paalam ko sa kanya. Nang makauwi ako sa bahay, ay hindi ako mapakali. Nang tignan ko ang oras, ay tanghalian na, pero wala pa rin akong nakikitang pumapasok sa bahay ni Mariela. Kaya naman nang matapos makapagluto ni nanay, ay dinalan ko ng makakain si Mariela. Tinawag ko siya pero walang sumasagot, kaya nagtuloy na akong pumasok. Inabutan ko ito na nakahiga na sa sofa at nakapikit. Mukhang natutulog yata. Hindi ko siya ginising at pinagmasdan ko lang siya. Bakit ba napakalakas ng tama ko kay Mariela? Makita ko lang siya ay agad may nagwawala. Napakababae naman kasi ng dating niya. Ang sarap tabihan sa kama. Ang sarap alagaan. Ang sarap mahalin. Napailing na lang ako sa mga naiisip ko. Maya-maya pa, ipinatong ko sa lamesa ang dala kong pagkain. Pagkatapos, lumapit ako sa kanya para gisingin siya. Pero bago yun, pinagmasdan ko muna ang maganda niyang muka. Hahawakan ko na sana ang kamay niya nang bigla itong dumilat. Halatang nagulat si Mariela kaya mabilis na akmang uupo ito. Pero nang igalaw niya ang kanyang paa, agad itong nakaramdam ng sakit. Ouch! Daing ni Mariela. Naku, pasensya na Mariela. Gigisingin sana kita para pakainin. Wika ko sa kanya. Ginulat mo naman ako pare Joey. Buntong hininga nito, pagkatapos ay natawa. O eto, kumain ka na. Sabi ko sa kanya. Nag-abala ka pa pare Joey. Pero salamat. Hindi ko akalain na pagsisilbihan mo ko. Masayang wika niya habang maingat na umuupo. Ang hirap pala ng walang kasama sa bahay. Kung bakit kasi hindi pa agad ako naghanap ng katulong. Dagdag pa ni Mariela. Pauwiin mo na kasi si paring Ray para may kasama ka. Hirit ko naman. Naku, yun pa. Simula nung nag-abroad ay halos ayaw nang umuwi. Puro trabaho na lang ang nasa isip. Wika ni Mariela na parang lumungkot ang boses. Hayaan mo na Mari at kapakanan nyo lang naman dalawa ang iniisip niya. Sabi ko na lang para pagaanin ang loob ni Mariela. Ewan ko. Dati naman ay hindi ganun ang gusto niya. Sabi niya mag-iipon lang daw siya ng ilang taon, tapos uuwi din. Pero ngayon, sabi niya sa akin susulitin daw niya hanggang nakakapagtrabaho siya. Nang tumingin siya sa akin, ay pilit niyang pinasaya ang mukha niya. Naku, pasensya ka na pare at nagdadrama ako.
Mukhang hindi ka komportable. Paumanhin ito sa akin. Huwag mong isipin yun, Mare. Masaya ako na sa akin mo inilalabas ang sama ng loob mo. Sagot ko naman sa kanya. Sige, kumain ka na't hindi na masarap yan pag malamig na. Utos ko. Kumain ka na ba? Tanong sa akin ni Mariela. Mamaya na ako kakain pag tapos ka na. Sagot ko naman. Sabay na tayo pare. Nakakahiya namang kumain kung manunood ka lang. At dahil gusto ko ring makasabay kumain si Mariela ay hindi na ako tumanggi. Nang matapos kami, agad kong hinugasan ang pinagkainan namin. Nakakahiya talaga pare Joey. Masyado na kitang naabala. Wika sa akin ni Ella. Okay lang Mare. Maliit na bagay lang to. Sagot ko naman. Sige na pare Joey. Okay na ako dito. Mamaya lang darating na si nanay kaya may makakasama na ako dito. Tsaka maya-maya lang nandito na rin yung inaanak mo. Pero teka pare, pwede bang samahan mo ko sa banyo at kanina pa ako naiihi? Hindi ko na talaga kayang pigilan eh. Wika nito sa akin na parang nahihiya pa. Napangiti ako sa sinabi niya pero hindi ko pinahalata. Siyempre naman Mare. Naku, dapat kanina mo pa sinabi yan. Masamang nagpipigil ng ihi. Sermon ko sa kanya. Akala ko kasi kaya kong pigilan hanggang sa dumating si nanay. Pero hindi pala. Sagot ni Mariela. Inalalayan ko siyang tumayo. Nang muling napalapit ang katawan namin sa isa't isa, ay nakaramdam na naman ako ng kilig. Alam ko na hindi ako dapat mag-take advantage sa ganitong sitwasyon. Pero hindi ko kaya. Habang inaalalayan ko si Mariela ay dinama ko siya ng husto. Inamoy ko ang mabango niyang buhok. At nang makita ko ang leeg niya, parang bigla akong natakam. Dahil dun, naging mainit ang pakiramdam ko. Naging maingat na lang ako dahil baka kung ano ang isipin ni Mariela pag naramdaman niya yung nasa baba ko. Baka imbis na maayos na ang pakikitungo niya sa akin, ay biglang magsungit na naman. Akalain na sobrang manyak ko. Baka isipin pa niya na kaya ko lang siya tinutulungan ay dahil meron akong gustong gawin. Nang iwanan ko si Mariela sa banyo ay napahawak ako sa shorts ko. Kumalma ka lang. Mamaya na lang kita palalabasin. Wika ko sa sarili ko. Medyo matagal si Mariela sa CR. At nang matapos siya, inihatid ko ulit siya sa sofa at saka ako nagpaalam. Pagdating ko sa bahay ay saka lang ako nakahinga ng maayos. Agad akong pumunta sa kwarto at syempre alam nyo na. Hay, buhay nga naman. Alam ko naman na wala akong pag-asang makaisa dahil may asawa si Mariela. At sa tingin ko, yung tipo niya ay hindi man loloko ng asawa. Pero hindi bali na. Hayaan nyo na lang akong magpakabaliw sa kanya. Hayaan nyo na lang akong magpakasaya kasama si Mariela sa aking pantasya. Kinahapunan, napansin ko na dumating na ang nanay ni Mariela. Kaya naman nakampante na ako na may mag-aalaga na sa kanya. Simula nun ay naging malapit na kami sa isa't isa ni Mariela. Tuwing i-chat ko siya ay nagre-reply na siya sa akin, na dati naman ay hindi niya ginagawa. Masaya na ako sa ganito. At sa tingin ko nga, hindi na lang init ng katawan ng nararamdaman ko. Maiba na yata. Isang araw, nakita ko sa FB na birthday pala ni Mariela, kaya naman agad ko siyang binati. Maya-maya lang ay nag-chat siya sa akin. Salamat pare Joey. Pumunta ka dito mamaya. Maghahanda naman ako ng konti. Yaya niya sa akin. Siyempre, agad akong gumayak para maghanap ng pwedeng irigalo ko sa kanya. Balak ko ring magpagupit para naman guwapo ako mamaya sa paningin ni Mariela.
Alam kong mahilig sa dress si Mariela, kaya dress ang binili kong regalo sa kanya, na siguradong lalabas ang kaseksihan niya. Na-excite ako sa isiping isusuot niya ang regalo ko sa kanya. Pagdating sa bahay ay agad akong naligo at gumayak. Nag-shorts lang ako at t-shirt na puti na medyo fit. Gusto ko kasing lumitaw yung tattoo ko. Ayos. Nakangiti kong wika habang nakaharap sa salamin. 4:00 ay sumilip ako at nakita ko na medyo madaming bisita si Mariela. Kaya nagpasya ako na saka na lang ako pupunta pag umalis na ang kanyang mga bisita. Pinagmasdan ko na lang siya sa bintana. As usual, naka-fit na dress na naman ito na hapit sa katawan. Palibhasa kahit may anak na ay sexy pa rin, kaya mahilig itong magsuot ng fit na damit. Napangiti ako. Siguradong magugustuhan niya ang regalo ko sa kanya. Ang akala ko ay hindi na sila matatapos sa kwentuhan. 9 PM nang sa wakas ay nagpa siyang umuwi ang huli niyang bisita. Nang makita ko na mag-isa na ni Mariela sa labas ng gate, ay saka ako nagpakita sa kanya. Habang papalapit ako sa kanya ay mas gumaganda siya sa paningin ko. Happy birthday, Mariela. Nahihiya kong wika habang inaabot ang dala kong regalo. Nang mapatingin sa akin si Mariela ay nakita kong napakurap siya at pasimpleng hinagod ako ng tingin. Sa ginawa ni Mariela, hindi ko maiwasang umasa na naa-attract din siya sa akin. Salamat. Kala ko wala ka ng balak pumunta. Maya-maya ay masayang wika nito. Halika, pumasok ka. Kaya lang tayong dalawa na lang ang nandito. Tulog na kasi ang inaanak mo eh. Dagdag pa ni Mariela. Ayos nga yun, Mariela. Ang dami mo kasing bisita kanina kaya nahiya akong pumunta. Ganun ba? Ngayon baka maboring ka dahil ako na lang ang makakausap mo. Wika nito. Ikaw lang naman talaga ang gusto kong makausap. Ikaw lang naman ang kakilala ko sa mga bisita mo. Nang sabihin ko yun ay nalungkot bigla si Mariela. Mga kaibigan ko yun. At yung iba, batchmate ko. Medyo dismayado nga ako kasi hindi nakapunta yung mga kamag-anak ko. Pati si nanay. Masama daw ang pakiramdam. Huwag ka nang malungkot, Mari, at birthday na birthday mo. Wika ko na lang para hindi na siya malungkot. Sige, kumain ka muna. At mamaya ay iinom tayo ng alak. Wika ni Mariela na ikinagulat ko. Umiinom ka ng alak, Mare? Hindi niya makapaniwalang tanong. Oo naman, pare Joey. Pero syempre, konti lang. Gusto ko lang mag-unwind. Puro kasi hindi umiinom yung mga bisita ko kanina. Sagot naman niya. Hindi nagtagal, nag-umpisa na kaming uminom ni Mariela. Parehong beer ang iniinom namin. Hindi talaga ako makapaniwala na magkakaharap kami sa inuman ni Mariela. One-on-one pa. Marami kaming napagkwentuhan ni Mariela. Maya-maya pa ay medyo tinamaan na ako ng alak dahil naramdaman ko ang unti-unting pag-init ng katawan ko. Si Mariela naman ay nakita kong medyo namumungay na ang mga mata. Mabagal lang siyang uminom habang ako naman ay nagbukas ulit ng pangalawang bote ng beer. Siguro ay lasing na si Mariela dahil naikwento niya na sa akin ang problema nilang mag-asawa. Ang totoo daw, matagal nang malaki ang problema niya sa asawa niyang si Pare Ray. 2 years ago daw nang makauwi si Pare Ray galing abroad, nahuli daw ito ni Mariela na merong babae. Nabasa niya daw sa phone nito ang mga chat ng dalawa. Malaki daw ang naging pagtatalo nila at hindi naayos hanggang sa bumalik na ito sa abroad. Nakakausap pa rin naman daw niya si Pare Ray, pero kung umasta daw ito ay parang walang nangyari. Maya-maya lang ay biglang napahagulgol na si Mariela. Hindi ko alam ang gagawin ko.
Kaya lumapit ako sa kanya para aluin siya. Lumuhod ako sa kanyang tabi dahil nakaupo siya at pinagmasdan ng maamo niyang muka. Nang hawakan ko ang balikat niya, agad namang nagliyab ang pakiramdam ko. Sa pagkakadikit namin, hindi ko namalayan na may unti-unti nang nabubuhay. Ramdam na ramdam ko ang pagpintig nun. Pero binaliwala ko na lang dahil ayokong isipin ni Mariela na sinasamantala ko ang pagkakataon. Tahan na, Mariela. Birthday na birthday mo tapos malungkot ka. Huwag mo nang isipin yun. Magkakaayos din kayo ni pare. Wika ko sa kanya. Ewan ko. Para kasing nag-uusap na lang kami para sa anak namin. Sa totoo lang, binabaliwala ko na nga lang ang nangyayari sa amin ng pare mo. Kaso minsan talagang hindi ko mapigilang maglabas ng sama ng loob. Humihikbing wika nito. Okay namang maglabas ng sama ng loob paminsan-minsan para gumaan ang loob mo. Kaya huwag ka nang mag-alala. Wika ko sa kanya pero hindi ako makangiti dahil iba na talaga ang pakiramdam ko. Alam ko na dahil ito sa alak. Hindi ko na kasi maihinto ang paghagod ng kamay ko sa likod ni Mariela. Maya-maya ay tumingin sa akin si Mariela. Nakakaakit. Namumungay ang basang mga mata nito dahil sa luha. Parang nangungusap ang mga mata niya. Bumaba ang tingin ko sa labi niya. Parang nanuyo ang lalamunan ko dahil sa nararamdamang uhaw. Uhaw na hindi ko maipaliwanag. Nang basain ni Mariela ang labi niya, hindi na ako nakapagpigil pa at sinunggaban ko siya. Bahala na, sigaw ng isip ko. Alam kong nagulat siya sa ginawa ko dahil hindi siya gumagalaw. Nakamulat ang mata ko dahil gusto kong makita ang reaksyon niya. Pigilan mo ko, Ella. Hindi ko na kayang huminto pa. Sigaw ng isip ko. Ngunit tuluyan na akong nawala sa katinuan nang pumikit si Ella at unti-unting tumugon din ng halik. Habang patagal ng patagal ay patindi ng patindi ang mga tagpo. Naramdaman ko pa na basang-basa na siya, kaya naman mas lalo akong nasabik. Nawala na sa isip ko na mali itong ginagawa namin. Basta gusto ni Ella ay hindi ako titigil. Kung pwede lang na agawin ko siya sa gago niyang asawa ay gagawin ko. Hindi na nga siya maalagaan ay lolokohin pa. Maya-maya ay napahinto ako sa ginagawa dahil sa pagpigil ni Mariela. Sabi ko sa sarili ko, titigil lang ako pag ayaw niya na, pero ang hirap pala. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob para huminto. Doon ko lang namalayan na nakatayo na pala kami. Nakatingin lang siya sa akin. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya. I'm sorry, Ella. Yun lang ang nasabi ko. Ayaw kong magalit sa akin si Ella. Pero nakatingin pa rin siya sa akin. Sige, Ella, aalis na ako. Huwag ka sanang magalit sa nagawa ko. Nanlulumong wika ko. Tatalikod na sana ako nang bigla niyang hawakan ng kamay ko. Bigla akong nabuhayan sa ginawa ni Mariela. Ibig sabihin nun ay ayaw niya akong paalisin. Unti-unti ay hinila niya ako papasok sa bahay nila hanggang sa pumasok kami sa isang kwarto. Pagsara na pagsara ng pinto ay agad kong niyakap si Ella at ipinagpatuloy ang ginagawa ko kanina. Hanggang sa tuluyan na kaming nawala sa aming sarili. At nangyari na nga ang mainit na sandali na dapat ay walang makaalam. Hindi nga ako nagkamali. Napakasarap pagmasdan ng maamo niyang mukha habang pinapaligaya ko. Sa liit ng katawan niya ay walang kahirap-hirap kong nagawa ang mga gusto ko. Noong una pa nga ay nag-aalangan ako dahil parang mababali ko ang buto niya sa panggigigil ko. Nag-ingat ako ng husto dahil alam kong matagal nang walang pumapasok. At baka hindi niya ako kayanin.
Pero nagkamali ako dahil mabilis siyang nasanay. Parang musika sa pandinig ko ang ingay na lumalabas sa pandinig niya. Ilang saglit pa at pawang hingal at paghabol ng hininga ang pumuno sa loob ng kwarto. Tingin ko ay lalo siyang gumanda kahit napawisan. Mamula-mula ang kanyang kulay at bakas sa mukha niya ang kasiyahan. Salamat, Joey. Ngayon ko lang ulit naranasan ng ganito. Wika ni Mariela habang magkatabi kaming nakahiga sa kama. Masaya ako dahil napasaya kita, Ella. Nakangiti ako habang nagsasalita. Hindi pa rin ako makapaniwala na mangyayari ang matagal ko nang inaasam. Ikaw, napasaya ba kita? Tanong sa akin ni Ella. Natigilan ako sa tanong niya. Naisip ko na iba si Mariela sa mga babaeng natikman ko. Yung iba kasi ay puro sarap lang ang habol sa akin. Pero siya, nagawa pa niyang tanungin kung napasaya niya ba ako. Oo naman, Ella. The best ka. Alam kong magmumuka akong babaero nito. Pero sa lahat ng nakasama kong babae sa kama, ikaw ang pinakamagaling. Napasaya mo ko, Ella. Sana nga, hindi na matapos itong sandaling to. Seryoso kong wika habang nakatingin sa kanya. Nakita ko ang kislap sa mga mata niya sa mga binitawan kong salita. Wow! Hindi ko na alam kung ano ang mararamdaman ko. Pero alam mo namang mali itong ginawa natin. Nalungkot ako sa sinabi ni Ella kaya hindi ako nakapagsalita. Para bang sinabi niya na hindi na pwedeng maulit pa ang nangyari sa amin. Oh, bakit natahimik ka? Madami namang babae dyan. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Dama ko na pilit pinapasaya ni Ella ang boses. Sa ikaw ang gusto ko. Wika ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. Saglit na nasilip ko ang kasiyahan dun, pero agad ding nawala. Hay, di ba sabi ko naman sa'yo na mali itong ginawa natin? Kaya dapat lang na hindi na maulit pa. Sana nagkakaintindihan tayo, Joey. Seryosong wika ni Mariela pero may lambing pa rin ang boses. Sa totoo lang ay na-disappoint ako. Ang akala ko kasi ay ito na ang chance ko para mapaligaya ng husto si Ella. At syempre, para magpakaligaya sa piling niya. Matagal akong hindi nakasagot. Kaya naman hinawakan ni Ella ang braso ko. Agad na gumapang ang init sa katawan ko dahil sa pagkakadikit muli ng mga balat namin. Imbis na sumagot, ay tinitigan ko siya na parang nagsusumamo. Naglakbay ang daliri ko sa noo niya, pababa sa mata, pisngi at sa labi niya. Nang muli ko siyang titigan ay nangungusap na ang mga mata niya. Alam ko na nagkakaintindihan na kami kung ano ang gusto naming mangyari. Kaya naman hindi na ako nakatiis at ginawaran ko siya ng mahaba at mainit na halik na napunta sa isang mainit na sandali. Mahal kita, Ella. Naibulalas ko bago kami matapos. Ako man ay nagulat sa lumabas sa bibig ko. Ngunit mas lalo na si Ella. Pero yun ang totoo. Mahal ko na si Mariela at handa akong mahalin siya kahit pa isa yung malaking kasalanan. Ang mahalaga sa akin ay makasama ko siya at maibigay ang pagmamahal na hindi kayang ibigay ng asawa niya. Pareho kaming walang imik na bumagsak sa kama. Tanging paghingal lang ang pumuno sa kwarto. Naghintay ako sa sagot ni Mariela. Pero nang makabawi na ito ng lakas, ay bumangon ito at nagbihis. Pinapanood ko lang siya sa ginagawa niya. Ni hindi man lang ito makatingin sa akin. Gusto ko tuloy magsisi sa binitawan kong salita. Sa tingin ko kasi ay hindi yun nagustuhan ni Mariela. Manatili na lang sanang lihim ang nangyari ngayon, Joey. Wika ni Ella.
bago ito tuluyang lumabas ng kwarto. Pagkatapos ng nangyari ay iniwasan na ako ni Ella. Sinubukan ko siyang i-chat pero hindi ito nagre-reply. Kahit anong paliwanag ko sa kanya ay hindi ito nakinig. Kahit pa sinabi ko na mahal ko siya at okay lang sa akin kahit manatiling magkaibigan na lang kami. Mahirap ang sitwasyon ko. Dahil simula nang may mangyari sa amin, mas tumindi ang nararamdaman kong init ng katawan. Wala na akong ibang inasam kundi ang mayakap ko ng mahigpit ang aking kumare. Miss na miss ko na talaga si Ella. Wala naman akong magawa dahil tuluyan niya na akong iniwasan. Pagkalipas ng 2 linggo, tuluyan na akong sumuko sa paghahabol kay Mariela. Para makalimot ay bumalik ako sa dati kong gawain, ang mag-uwi ng babae sa bahay. Sa sobrang lakas ng tama ko kay Mariela, hindi ko rin nagawang paligayahin ng babae. Paano ba naman? Sa bawat gawin ko ay si Mariela ang laging pumapasok sa isipan ko. Ang ending, dismayado ang babae na inihatid ko pa uwi dahil walang nangyari. Sakto namang palabas ng gate si Mariela nang sumakay sa motor ko ang babaeng ihahatid ko na pauwi. Nasa labas na rin kami nun. Napansin ko na masama ang tingin nito sa babae, na todo ang yakap sa akin kahit hindi ko pa naman pinapatakbo ang motor ko. Nagkatinginan pa kami ni Ella na pabalik na sa kanilang bahay. Bago ito tuluyang makapasok sa gate ay inirapan pa ako nito. Napapailing na lang ako. 5:00 ng hapon nang maihatid ko ang babae at pagkatapos nun, naglibot na lang ako para makapaglibang. Nang makita ko kasi ang kagandahan ni Mariela, bigla na namang nagulo ang isip ko. Mas lalo siyang sumeksi sa paningin ko. Lalo na sa isiping nahawakan ko na lahat-lahat sa kanya. Hay, nakakabaliw ka Mariela, sigaw ng isip ko. 10:00 ng gabi nang makauwi ako. Matapos makapagbihis ay agad akong nahiga sa kama ko. Nang buksan ko ang aking phone, bigla akong na-excite nang makita kong may missed call si Mariela. Meron ding unsent message doon. Napapikit na lang ako. Ano kaya itong unsent message niya sa akin? Hindi na ako mapakali, kaya naman tinawagan ko siya. Nagre-ring naman pero hindi sinasagot ni Mariela. Kanina lang, habang gumagala ako ay gumanda ang takbo ng isip ko at nakarelax kahit papano. Pero sa isang iglap lang ay ginulo yun ni Ella. Sinilip ko ang aking bintana. Nakita ko na bukas pa ang ilaw sa sala nila, kaya alam kong gising pa si Ella. Kaya naman nagpa siya ako na puntahan siya. Nakalak na ang gate kaya tinawag ko na lang siya. Ilang saglit lang ay bumukas ang gate kaya agad akong pumasok. Joey, ano ka ba? Lumabas ka na please. Iritableng wika niya. Pero hindi ko siya pinakinggan at hinila ko siya papuntang terrace nila. Mag-usap tayo, Ella. Nagtitimping wika ko. Wala na tayong dapat pag-usapan. Doon ka na lang sa babae mo. Bakit kailangan mo pa akong guluhin? Matapang na wika nito. Ikaw ang gumugulo sa akin, Ella. Hindi ka na nga mawala-wala sa isip ko tapos nagawa mo pang magparamdam sa akin. Magmi-missed call ka sa akin. Tapos mag-a-unsent message. Ano yun ha? Ano ba ang gusto mong mangyari? Naguguluhan kong wika. Wala. Nagkamali lang ako. Mahinang wika niya. Ano? Gusto mo kong iwasan tapos magkakamali ka sa pagmi-missed call sa akin? Pinaglalaruan mo ba ako? Naaasar na talaga ako pero sa kabila nun, gusto ko siyang ikulong sa aking mga bisig. Pwede ba hinaan mo yung boses mo at baka marinig ka ng inaanak mo? Mamaya magising pa. Bawal nito sa akin. Tsaka nagkamali nga lang ako. Bakit ba ayaw mong maniwala? Umalis ka na nga. Pagmamatigas nito.
Sa sobrang pagkaasar ko, hindi na ako nakapagtimpi at hinila ko siya. Pagkatapos ay sinunggaban. Noong una ay nagpupumiglas pa siya. Ngunit hindi nagtagal ay napanatag na siya hanggang sa tumutugod na ito sa akin. Nang matapos ang halik ay nakita ko ang luha sa mata niya. "Masaya ka na ba, Joey?" Tanong sa akin ni Ella. "Paano naman ako magiging masaya kung itinutulak mo ko papalayo at iniiwasan? Gusto mong malaman kung bakit? Mahal na kasi kita, Joey. Pero alam kong mali kaya iniiwasan na lang kita." Nahihirapang wika niya. Nakahinga ako ng maluwag sa sagot niya. Alam ko naman na nalilito siya at nahihirapan dahil sa nararamdaman niya para sa akin. Pero ako, masayang masaya ako dahil sa nalaman. Nung mga oras na yun ay wala na akong pakailam sa mga alalahanin ni Ella. Buburahin ko ang mga pag-aalinlangan niya at papalitan ko ng masaya at masarap na alaala. Hanggang sa dumating sa punto na ako na ang piliin niya. Akmang hahalikan ko siyang muli nang iwasan niya ako. "Hindi mo ba ako naririnig, Joey? Mali nga ito. Mali ang nararamdaman natin." Naguguluhang wika niya. "Ang mahalaga ay pareho nating mahal ang isa't isa, Ella. Huwag mong ipagkait sa sarili mo na sumaya. Andun ang asawa mo. Nagpapakasaya sa iba kaya hayaan mong ako na lang ang gumawa nun para sa'yo." Wika ko habang nakatingin ng mariin sa kanya. Nang makita kong puno ng luha ang mukha niya, ay pinunasan ko yon gamit ang kamay ko. Hindi na siya tumanggi nang halikan ko siya. Habang ginagawa namin yon, unti-unti kaming pumasok sa bahay nila. Saglit kaming huminto para ilak ang pinto. At nang mailak na ni Ella yon, agad ko siyang binuhat. Sa pagkakataong to, dun ko siya dinala sa kwarto niya. Nang makarating kami sa kwarto niya, agad ko siyang ibinaba sa kama. Parang sasabog ang puso ko sa nakikita kong reaksyon ni Ella. Namumula ang pisngi niya at namumungay ang mga mata. Napakaganda talaga niya. Bago ako makagalaw ay nauna na si Ella. Hinayaan ko na lang siya sa gusto niyang gawin sa akin. At nang matapos siya, ako naman ang sumunod. Halos mapuno ng ingay ang kwarto ni Ella. Noong una naming ginawa yon, pigil ang ingay namin dahil nasa baba kami. Katabi lang kasi ng kwarto ng anak niya yon. Pero ngayon, hinayaan naming lumabas sa bibig namin ang sarap na nararamdaman. Nung gabing yon ay paulit-ulit naming pinagsaluhan ng mainit na sandali. Hindi ko tinigilan si Ella hanggang katawan ko na mismo ang kusang sumuko. Simula nun, naging madalas na ang pagkikita namin. Napakasaya ko dahil sa wakas, marami na akong oras para maipadama kay Ella na ako ang tunay na kailangan niya. Lumipas ang mga araw. 11 months na pala ang relasyon namin. Sa tagal ng panahon na pinaliligayan namin ng isa't isa, hindi pa rin ako nagsasawa kay Ella. Lalo ko pa siyang minahal nang iparamdam niya sa akin kung paano magmahal ang isang Ella. Napakalambing niya. Clingy at maasikaso. Napansin ko pa na mas gumanda at sumeksi siya. Naging blooming. Iba talaga pag nadidiligan ng bulaklak, lalong gumaganda. Hindi na ako nagtataka. Sa dami ng beses ko ba naman siyang nadiligan, ay talagang buhay na buhay ang bulaklak niya. Napangiti ako sa naisip. Wala naman ibang nakakahalata sa relasyon namin. Maging ang anak niya ay wala ring kaalam-alam. Malaya akong nakakalabas-pasok sa bahay ni Mariela nang walang naghihinala. Isa pa, kung meron mang mangchichismis sa amin, bahala na sila. Ang mahalaga ay masaya kami ni Ella. Tumawag si Ray sa akin. Uuwi na daw siya. Wika sa akin ni Ella. 2:00 na ng madaling araw nun at katatapos lang ng second round namin.
Nagulat ako sa sinabi niya. Oh, bakit natahimik ka? Sinabi ko lang na dadating na si Ray, hindi ka na kumibo dyan. Malambing na wika ni Ella pagkatapos ay niyakap ako. Bakit daw siya uuwi? Akala ko matagal na siyang hindi nagpaparamdam sa'yo. Seryosong tanong ko sa kanya. Ewan ko ba dun? Bigla na lang tumawag at sinabing uuwi siya. Kung umasta, akala mo walang nagawang kasalanan. Wika nito habang nilalaro ang daliri sa dibdib ko. Hinawakan ko ang kamay niya. I love you. Wika niya sa akin na nagpawi ng lahat ng alalahanin ko. I love you, Ella. Hintayin na lang natin ang pagdating niya. Tignan natin kung ano ang kailangan niya sa'yo. Alam ko na magiging mahirap sa amin ang pagdating ng asawa ni Ella, kaya hindi ko maiwasang mag-alala. Ang tanging magagawa ko na lang ay ang magtiwala kay Ella. Nang makauwi si Pari Ray, hindi na ulit kami nagkaroon ng chance na magkasama ni Ella. Sa bintana ko na lang ulit siya tinatanaw. Noong unang linggo ni Pari Ray, kinakausap pa niya ako ng maayos. Pero hindi nagtagal ay masama na ito kung makatingin sa akin. Ang kutob ko, may alam na ito tungkol sa relasyon namin ng asawa niya. Pinagkibit-balikat ko na lang yun dahil ang importante sa akin ay patuloy pa rin ang pag-uusap namin ni Ella. Isang araw, niyaya ako ni Ella na magkita kami sa motel. Nang mag-chat si Ella na sunduin ko siya sa dating tagpuan, ay excited akong umalis. Ang bilis mo naman. Nakangiting wika ni Ella habang sumasakay sa motor ko. Siyempre, sa ganda ba naman ang nagpapasundo sa akin sinong hindi magmamadali? Maloko kong wika. Naramdaman ko na tuloy ang pinong kurot niya sa tagiliran ko. Bolero ka talaga, wika niya sa akin. Pagkayakap niya sa akin, ay mabilis kong pinaandar ang motor kaya napayakap siya ng mahigpit sa akin. Siyempre, yun naman talaga ang gusto ko. Sanay naman siya kaya hindi na nagrereklamo. Pagkarating namin sa motel ay hindi kami nag-aksaya ng oras at sabik na kumilos. Sa sobrang pagkamis namin sa isa't isa, hindi namin namalaya ng oras at paulit-ulit na nagpakaligaya. Masaya kaming naghiwalay ni Ella. Nagtataka lang ako dahil sa kabila ng mga ngiti niya, may nasisilip akong lungkot sa mga mata niya. Kinabukasan paggising ko at pagbukas ko ng bintana ay nasilip ko na maraming gamit ang nilalabas. Nakita ko din si Ella na may dalang mga bag. Dali-dali akong lumabas ng kwarto. Nang makalabas ako, ay pasakay na si Ella sa itim na van. Malungkot si Ella habang nakatingin sa akin, habang si Pari Ray naman, masama ang tingin sa akin. Bago pa ito sumakay sa van ay ngumisi pa ito sa akin. Ella. Tawag ko kay Ella ngunit tumingin lang ito sa akin habang may luha sa mata niya at tuluyan ng sumakay ng van. Nang mawala sila sa paningin ko, saka lang ako pumasok sa bahay. Nanginginig ang katawan kong napasalampak. Iniwan na ako ni Ella. Akala ko ako ang pipiliin niya, ngunit nagkamali ako. Hindi pala sapat ang mga ginawa ko sa kanya para piliin niya ako. Aaminin ko na labis akong nasaktan sa ginawa ni Ella. Wala siyang binanggit sa akin na aalis sila. Sa bagay, ano nga bang laban ko? Si Ray ang kailangan niya para mabuo ang pamilya niya dahil tatayo ng anak niya, hindi ako. Ilang araw akong nagmukmuk sa bahay. Palagi rin akong umiinom para mabilis makatulog. Saka lang ako natauhan nang sinermonan ako ni nanay. Hindi ko sinabi sa kanya ang mga problema ko, pero nakinig ako sa mga sinabi niya sa akin. Isa pa, umiiyak si nanay. Sabi niya, hindi daw siya sanay na makita akong ganun. Kaya naman pilit ko nalang inayos ang aking sarili.
2 taon nang lumipas. Nagpatuloy ang magandang kita ng pagbablog ko kaya naman nakapundar na ako ng kotse. Balak ko na ring magtayo ng negosyo. Isang araw, habang naglalakad ako sa mall ay may nakabanggaan ako. "Sorry po," rinig kong wika ng lalaki. Kaya nilingon ko ito. Napanganga ako nang makita ko ang inaanak kong si Janjan. "Janjan? Ikaw na ba yan? Ang laki mo na." Bati ko sa kanya. Ang akala ko ay hindi ako nito makikilala, pero agad itong nagmano sa akin. "Kumusta na po kayo, Ninong?" Sagot nito sa akin. Binatang-binata na ang boses nito kahit 2 years lang kaming hindi nagkita. "Okay lang naman. Sinong kasama mo dito?" Tanong ko sa kanya. "Sila mami po, Ninong." Sa sinabi ng inaanak ko, agad kumabog ang dibdib ko. "Sinong kausap mo, anak?" Maya-maya ay rinig kong wika ng isang babae. Parang may paru-parong nagliparan sa sikmura ko. Ganun pa rin ang impact ng boses niya sa akin. Sa sobrang lambing ay para akong hinihele. Mabagal akong pumihit para makita siya. At eto na nga. Ang babaeng pilit kong tinanggal sa sistema ko, pero sa isang iglap lang ay ginulo ang isip ko. Lalo na nang makita ko siyang may kargang batang babae na siguro ay kulang higit 1 taon na. Natulala si Ella at ganun rin naman ako. "Kumusta ka na, Ella?" Seryoso kong tanong sa kanya. Pilit kong tinanggal ang excitement sa boses ko. "Okay naman, pare Joey." Halos hindi ko marinig ang boses niya. Hindi na ako nakapagsalita. Sa totoo lang, talagang hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Noon ay napakarami kong gustong sabihin sa kanya. Pero ngayon na nasa harap ko na siya ay natameme ako bigla. Kitang-kita kong hindi mapalagay si Mariela. Maya-maya pa, tinawag nito ang kasama niya. "Nay, pwede bang dun muna kayo ni Janjan at Jamie? Maupo muna kayo at kakausapin ko lang si pare Joey." Kasama pala niya ang nanay niya. Hinanap ng mata ko si pare Ray, ngunit hindi ko ito nakita. Umiyak pa ang anak ni Ella nang ibigay sa nanay niya. Pero tumahan din naman ng bigyan ng dede. "I'm sorry Joey kung umalis ako nang walang paalam. Hiling ng anak ko na ayusin ang pamilya namin kaya hindi ko na nagawang tumanggi." Paliwanag nito sa akin. "Naku, hayaan mo na yun. Alam ko naman na para sa anak mo kaya ginawa mo yun. Wala akong karapatang magalit. Tignan mo nga, masaya na kayo at nakaisa pa kayo ni Pare Ray." Wika ko at napangiti lang si Mariela dahil sa sinabi ko. "Oo, masaya na kami ng mga anak ko, Joey. Pero hindi kasama si Ray doon." Napakunot noo ako dahil sa sinabi niya. Matagal na kaming hiwalay. 3 buwan after kong sumama sa kanya para ayusin ang pamilya namin, nalaman ko na may nabuntis siyang babae na may ibang asawa. Kaya pala siya umuwi. Ayun, hinahabol-habol ng nabuntis niya dahil hiniwalayan rin ng asawa. Kaya kinausap ko siya na wala ng pag-asa na maayos pa ang pamilya namin. Kwento nito sa akin. Hayop talagang Ray yun. Kunwari pang gustong ayusin ang pamilya, may tinakasan lang pala. Iniwan pang buntis si Ella. Alam kong mahirap ang pinagdaanan mo, Ella. Pero masaya ako na masaya ka na ngayon. Wika ko na lang sa kanya. Salamat, Joey. Sorry talaga ha. Magsasalita pa sana ako nang biglang mag-iiyak ang anak niya. Naku, pasensya na at umiiyak na si Jamie. Masaya ako dahil nakausap na kita. Ngumiti si Ella sa akin bago naglakad pa palayo. Nang makita ko siyang naglalakad pa alis, may panghihinayang akong naramdaman. Ang akala ko ay nakalimutan ko na siya.
Pero nang unti-unti na siyang nawawala sa paningin ko, nakaramdam ako ng takot. Takot na baka hindi ko na ulit siya makita. Kaya naman bago pa siya tuluyang mawala sa paningin ko, ay mabilis ko na siyang tinawag. Ella, napalingon siya sa akin. Ihahatid ko na kayo. Wika ko nang makalapit ako sa kanya. Napahagik-gik pa ang babing karga niya nang makita ako, kaya naman pinisil ko ang kamay ng baby. Sigurado ka? Nakangiting wika niya sa akin. Hindi na ako sumagot at kinuha na ang bitbit ng nanay niya. Teka, saan ko pala kayo ihahatid? Tanong ko sa kanya. Ah, hindi mo pa alam? 1 week na kaming nakatira sa dati naming bahay. Wika nito na hindi tumitingin sa akin. Ha? 1 linggo na? Tanong ko sa kanya. Ang alam ko lang kasi, merong bagong lipat sa tabi ng bahay namin. Pero hindi ko naman alam na sila Ella pala yun. Hindi naman na kasi ako sumisilip sa bintana ko dahil matagal nang walang tao doon. May naglilinis lang paminsan-minsan, pero matagal ring walang tumira. Akala ko nga nabenta na yun kaya may tumira ulit. Sila pala yun. Napatampal ako sa noo ko. O bakit? Anong nangyari? Tanong niya sa akin nang makita niya ang pagtapik ko sa noo ko.